Si Red Exhaust ang napili ko dahil sa mga vloggers at saka ito yung recommended ni Sir Kenji. Solid daw dito at mura pa at quality. Nakakatakot ah. Kakalula pala to. Na-unleash the beast. Nabuhay si Daytona. Parang maganda rin to. Payat lang. Sumakit yung talinga ko. Ang Daytona 660 ay ang sport bike version ng Tiger and Trident. Pero hindi lang sa looks ang binago nila dito. Ginawa nila tong tulad na rin ng kanyang horsepower na ngayon ay 94 horsepower na at may 69 Newton meters of torque. Comparing sa Trident and Tiger na meron lang 80 horsepower. Ang redline nila ay nasa 10,500 RPM lang. But now, 12,600 RPM na ang redline ni Daytona 660. So paano ba nila na-achieve ang mga additional horsepower and torque na yon? So unang-una, binago na nila ang design ng airbox. Andito na siya sa ilalim ng tank. Bago na rin ng kanyang intake. Makikita niyo dito, ang kanyang ram air intake nandito sa harapan. Papunta yan dito. Comparing kay Trident, nasa underseat, tsaka kay Tiger. And second is throttle bodies na may 44mm ang isa. Compare kay Trident and Tiger, isa lang ang kanilang throttle body. Binago na rin ang cylinder head para ma-accommodate ang tatlong throttle body. Meron siyang new camshaft, new pistons, larger exhaust valves, new gearbox, shorter front sprocket for better acceleration. Si Daytona ay meron ngayong 15T. Binawasan nila ng 1 tooth from 16T mula kay Trident and Tiger. Instrument panel niya is almost the same kay Tiger and kay Trident. But this time, meron ng riding mode si Daytona. Meron siyang sport, road, at rain. So yung mga 24 and older, road and rain lang ang meron sa mga riding modes nila. Sa 25 and newer na Trident and Tiger, meron na rin silang sport mode. So nauna si Daytona sa pagkakaroon ng sport mode. Pero kahit may sport mode si Trident and si Tiger, mas powerful pa rin si Daytona syempre with 94 horsepower and 69 Newton meters of torque. Makikita natin sa frame ni Daytona, mukha siya talagang naka-alloy frame. Pero makikita natin dito, pag natin, hindi siya talaga alloy frame. Actually, plastic lang to. It's part of the fairings. Dahil ang loob niya ay tubular steel frame lang din. This one is nirevise nila. Naka-twin spar frame siya para ma-accommodate yung larger intake, throttle bodies, including sa kanyang subframe. Kita natin dito, mas nakataas yung subframe niya and much shorter yung tail. So, para yan sa mas aggressive na riding position ng isang sport bike. Kaya nagresulta na mas mataas na 5mm ang kanyang seat height. Showa, separate function fork na big piston, and yung rear shock niya naman ay may 7-stage preload adjustment. When it comes to the tires, naka Michelin Power 6 itong si Daytona, which means maganda yung performance nito na pwede mo siyang i-track day, gamitin sa racetrack. Mas sport-oriented siya compared kay Trident na naka Road 6 lang. So yung Road 6 para siyang yung mga stock na mga nakalagay sa mga CB and CBR 650R. Ito naman, same performance na mga nakalagay kay ZX6R. And makikita natin sa wheels niya, iba rin ang wheels nito. Mas lightweight ang kanyang wheels kasi kita nyo naman dito may butas. So mas pina-lightweight itong cast aluminum wheels ni Daytona compared kay Trident. Wala na itong butas na to eh. Mabig yung kanilang spokes pero parang mas payat yung spoke niya. So in return, mas maganda yan, mas lightweight siya. The braking system naman nakita natin ngayon, oh. Mayroon na siyang logo ng Triumph dito. So it uses a J1 4-piston radial calipers. Dual yan. Also one advantage in comparison with Trident na meron lang 2-piston calipers sa front. And makikita natin yung rear caliper niya, meron na rin logo ng Triumph for a much premium feel. Yung taillight nila, Trident, similar din naman. Tapos yung seat niya, makita natin, 2-piece seat na siya na pang proper sport bike talaga. Dahil di ba kay Trident and Tiger, parehas na 1-piece lang yung seat niya. So dito may pipigil sa'yo during high acceleration or high speed. Siyempre, iba na rin yung kanyang handlebar. Kita na dito na naka-clip-ons na siya. So ito yung top triple clamp niya, built-in yung clip-on or yung handlebar niya. At nakita natin medyo tinaas siya rito. Kasi sa mga, let's say, ZX6R, nasa ilalim yung clip-on. Sa ZX4R naman, halos pantay dito sa forks. Ito naman tinaas siya ng konti. So similar siya sa mga CBR 650R yung riding position niya. When it comes to the looks, kita naman natin yung napaka-aggressive nung muka ni Daytona with the nice flowing lines. Para siyang talagang isang sports car.
Actually, sport bike siya. Kaya siya yung sports car version ng mga motor. Ito niya naman yung very smooth flowing lines. Almost like an exotic sport bike. Para siya may pagka, MV Agusta ang datingan. Kaya pinaghalong Ducati. May pagka-European ang kanyang design. Napaka-smooth ng mga lines. Wala masyadong kanto-kanto. Which is a nice touch para sa isang Triumph Daytona. Yun nga lang, pagdating dito, naging black. Siguro for a more minimalist look. Pero kung ako tatanungin, parang gusto ko. Kung red yung body, dito red din. Para, wala lang, para talagang sport bike na sport bike yung datingan. Dito, may pagka MV Agusta din siya kasi kita yung nilagyan siya ng black na lines dito. Hiwalay na black fairing. Check natin dito. So, meron siyang fairing na plastic. So, maganda rin to kasi merong protection ang gas tank. So, gas tank niya nasa loob. So, just in case of an accident, wag naman, pero yun, mas safe ang tangke pag nasa loob. At meron siyang cover na fairing. Dito, meron siyang malaking Triumph logo na nasa loob ng top coat. So, magandang premium touch yan. Yung signal light niya, very classic dati nga kasi. Diba ganito yung dating signal light, mga nakalabas pa eh. Pero pwede mo siyang lagyan ng flash mount para naka-recess lang siya dyan. Para hindi masyadong sagiin, no? So, yun yung napili nilang design. May pagka-retro. When it comes sa headlight, naka-LED na siya. Tapos maganda rin yung touch na ginawa nila na may pagka mga R6 or R1. Kapag naka-low beam, nasa isang side lang siya. Tapos pag naka-high beam, yan, magiging dalawa na. So, yung DRL niya, similar din kay Tiger na nasa ilalim pero ganda. Ang maganda sa ginawa nila yung front fender niya, kulay black. So, dating parang naka-race bike talaga eh. So, a combination of gloss black and candy red. Sobrang hot ng datingan, di ba? Ang ganda ng combination na very exotic. Mukha siyang expensive na laruan. Although, hindi naman syempre mura ang 549K. Pero comparing sa mga, or let's say mga Ducati or MV Agusta, it's a steal para sa SRP nito. For the seat height naman is 810mm. So, subukan natin kung gaano siya kataas ngayon. Tiptoe tayo sa kanya, mainly because of the seat foam. Makapal yung foam niya. Pero maganda doon is very comfortable. So ngayon naman, check natin yung pillion seat kung kamusta mag-backride sa isang Daytona. First na notice ko is medyo malapad yung seat niya. Comparing sa, let's say, sa mga ZX4R, sa mga Ninja 400, sa mga ZX6R. Basta sa mga ibang big bike, no? Same siya or medyo similar siya kay CBR 650R na medyo malapad yung seat. So, maganda yun ginawa nila. At maganda yung foam. Tapos yung riding position, sobrang taas mo dito. Well elevated talaga yung backride. Maganda yung quality ng foam niya. Talagang European ang dating, similar sa mga BMW. Para siyang memory foam na gel type na malambot talaga eh. When it comes to the weight, mas magaan siya kay CBR 650R kasi siya ay 201 kilos wet weight. Si CBR 650R naman ay may 208 kilo wet weight. So yung 7 kilo na yun, medyo ramdam mo talaga yun. Lalo pag tinutulak mo siya. So kagaya nito, try natin siya itulak. So ayan. Hindi naman siya ganun kabigat. Pero kung i-compare siya kay Trident, mas mabigat siya ng konti. Siyempre, because of the fairings and the new frame. And sabi nila, iba raw ang exhaust na nilagay kay Daytona compared kay Trident. So, i-sound check natin. So, right away, talagang ramdam ko na iba yung RPM niya. Mas aggressive. Yung engine niya, mas alive na alive. Lagyan natin sa sport mode and tignan natin ulit. Yan. So ito na mga katingin ng inaantay natin. Pinaka-awaited moment natin. Ang mapalagyan natin ng exhaust na aftermarket si Daytona 660 at makat delete syempre para lumabas yung tunay na tunog. Unleash the beast. Syempre dito tayo kay red exhaust. Woohoo! Pila tayo dito. So yun, may buyer pa kasi tayo ng motor. Inabot tayo ng hapon. Kaya kung pupunta kayo dito, agahan nyo para una kayo sa pila. Puno, ang dami tao. So dito tayo kay Red Exhaust. So dito sa Red Exhaust, marami kang pagpipilian. Hanggang doon,
So gusto mo ng mga mahaba na mga muffler dito, mga medyo tahimik. Tapos dito naman, yung mga medium size, gitna din yun ng tahimik tsaka maingay. Ito mga mahaba. Tapos dito naman yung mga maiksi, mga medium pa rin to. Tapos punta na to sa shorty. Tapos dito na yung mga shorty talaga nila. Ito yung mga pangmalakasan na maiingay talaga. Kaso halos nabawasan na. Dito sa mga shorty, bukod sa maingay, mura. Ito alam ko wala pang 2,000 yung mga ganito. Tapos dito sa carbon, mga 2 plus yata to. Saka dito, mga tig 2 plus. Saka dito. Tapos meron pang mas mura. Ito parang mahaba to pero mura lang din to eh. Parang nasa 2 plus lang din. Dito, gusto mo ng mga pang cruiser. Meron din tayo dito, ayun oh. Itong pang cruiser na to, left and right yata meron to. Ito yung pang kaliwa. Gusto mo pang dual exit. Tapos meron din silang carbon. Meron din to. Ito yung maganda. Kung gusto mo ng underbelly pero gusto mo hindi masyado maingay. Kasi mataba siya, maliit lang yung butas, maraming fiber sa loob kaya decente lang yung tunog niya pero shorty. Ito yung mga isa sa mga pambulahaw dito. Ito pa. Ito yung favorite natin gamitin eh. Pag mga shorty. So ngayon pipili tayo kung ano yung mga pwede natin gamitin. Tapos mamaya soundcheck natin isa-isa. Para kung ano talaga yung pinaka the best para kay Daytona 660. Let's go. Ito yung stock exhaust before. Soundcheck ng stock exhaust. Uy. Ay. Josh. Ngayon nag-slip on lang ako ng pipe eh. Para lang marinig ko. Ano pong model ng motor? CF Moto 675NK 2025. Well, usually na kasi from MT-07, shorty talaga yung gusto ko. So ngayon, 3-cylinder, mas masarap siya pakinggan. So yun yung napili ko, kaya ganyan kaikli. Yung dati ko SC pipe siya eh, na ano, yung carbon na maikli. Yun yung dati kong pipe. So at the same time, sa mga motovlogger na napapanood ko, dito na sila pumupunta. So I think it's a trusted brand or a shop for the big bike. Shout out Thursday boys! Dito na ako sa ano, YouTube channel ni Kenji. JR Ambagan. Gusto po, Sir Junior. Okay naman, maghapon na dito kay Boss Shred. Ano pong model ng motor? R1250 GSA. Ano pong pinagawa? May mga stain lang, may mga nickel stain yung exhaust kaya minabapping ko lang. Nag-inquire ako sa page nila, so nakita ko kaya naman daw nilang gawin. Panalo naman yung gawa nila kasi parang nagmukhang bago yung exhaust eh. Shoutout to Bibo Riders! Sir, ano pong name niyo? Jarl Francisco. QJ Motor SRK 550. Ayan, magpapalagay tayo ngayon ng Acra M2. So ito yung suggestion din ni Kuya. Ayoko na masyadong malakas. So tinry namin yung SC project kanina. Grabe, sobrang lakas pala nun. Sobrang lutong. So doon lang tayo sa saktong lakas lang. Ayan, so si Red Exhaust ang napili ko dahil sa mga vloggers. At saka ito yung recommend din ni Sir Kenji. At saka nila Sir Jet Lau Rider sa mga motovlogs nila. Solid daw dito at mura pa at quality. At saka late na ako actually pero tinanggap pa rin nila ako. Kaya sobrang thank you Red Motorcycle Exhaust at in-accommodate pa rin nila ako. Thank you so much. Ayan, shout out sa page ko at sa family ko, Francisco family, sa mga mayabang kong friends from Vietnam. Mayabang lang yung title ng group namin. Pero mababait po kami. Follow my page po from TikTok at this is Jarl. Music po ang content natin. And at the same time, baka mag-content na rin tayo ng motovlogs.
So natapos na, sound check na natin itong mga napili nating muffler. Unahin natin itong pinakamataba dito. Subukan natin. Ito mga basic siguro to, tsaka malambot lang. Malaki yung body niya eh. Ganda ng tunog ah. Laki. Basic. Sakto lang, sakto. So ito naman, mataba din to. So basic lang din to, sigurado. Mas malaki. Mas malaki yung tunog. Macho. Diba? Yes. Ito naman yung shorty na carbon. Try natin siya. Malaki rin. Lakas. Maganda. Ayun, ito naman. Parang maganda rin to. Payat lang. Mas maganda to ah. Ito ang pinakamalakas ah. Sumakit yung tenga ko. Kati sa tenga. So ito yung cute size. Parang baso lang. Ito sigurado pinakamaingay ito. Ay, hindi pala maingay. Sakto lang. Sakto lang. Ito ang pinakamaingay sa lahat ito. Itong araw na payat. Pero pinakamasarap sa tenga na malakas. Ito, yan. Yan. So yan lalagay natin, yung carbon. So ito yung stock exhaust, iuwi natin. Check muna natin yung bigat niya. So sa tansya ko dito, mga nasa almost 10 kilos ang nabawas do sa total weight. So kung si Daytona ay nasa mga 203 kilos, so ngayon, ano na lang siya, mga 193 na lang or 190, malaki na bawas. Tapos yung exhaust na nilagay natin, sobrang gaan lang. Mga wala pa siya 1 kilo or mga 1 point something kilos lang siya. Sobrang gaan nung nilagay natin. Ang gandahan nun, bukod sa maganda yung tunog, yung handling natin, kapag tutulak-tulak natin siya, mas gaganda rin. Grabe yun, nabuhay si Daytona. So napili natin yung carbon canister para medyo lumambot yung tunog kasi alam naman natin na kapag 3-cylinder medyo matigas ang tunog niya. So effective naman, siya medyo maging high pitch kasi pag yung medyo malalaki yung butas na bilugan, malalaki yung body, masyadong low pitch. Wala natin tapiin yung side mirror para magkasya tayo sa gilid. Ang lambot ng upuan niya, pero taas ng seat height. Parang ZX6R ganun. Kasi payat ng body eh. So isipin mo na parang madali lang to, magaan lang to, mababa lang to, pero maliit lang to. Pero baka lang siya maliit, ZX6R yung seat height niya. It's 810mm seat height. Lakas maka-adrenaline ng tunog eh, no? Macho. So para ka rin naka MT-09 datingan, no? Pero ito mas maliit yung makina, kaya mas high pitch sa MT-09. Uy, naabot. Masyado matubig doon. Woohoo! Grabe yun. Lupet, napakaangas. Nabitin, nasanay ako na quick shifter. Sorry, nabitin. Tsaka ito, maganda sa dito na compatible sa kanya yung Triumph quick shifter with auto blip na mga bibili mo sa kasa. Gusto mo nang magka quick shifter siya. Grabe, it's a different animal. Kung kukumpara mo sa Trident, malayo yung power. Galit na galit to. Oo, ganito dapat ang Trident. Pag ganito ang Trident, napakasarap, para naka MT-09. Tapos agad. Wow.
Grabe, wild. Wild pala na itong Daytona. Takot ah. Kakalula pala to. Na-unleash the beast. Preno niya kaya-kaya pahintuin. Napaka-solid, no? Dali lang yung U-turn. Ang solid, men. Napakalakas. Nakakalunod. Ang lakas. Imagine yung lakas na ito. Kasing lakas ng CB650R, CBR650R. Samantalang 3-cylinder lang to. At di hamak na mas magaan. Solid. At syempre yung redline niya ang haba, no? Hanggang 12,000 plus ang redline niya. 12,650. Pwede mo siyang piritin, no? Sport bike talaga ang kanyang characteristics. So kung mabot ka na sa video na to, paki-like and subscribe na mga katingin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.